Magandang araw ho sa inyong lahat. Ito ho si Maluti Kia at nandito na naman tayo sa Maltik para pag-usapan natin ang napapanahong issue. Ang pag-uusapan po natin sumobra ba ang Kongreso sa kanilang contempt powers? Alam po nyo, nakita ng karamihan sa atin ano nangyari kay Attorney Lueca Lopez. Si Attorney Laika Lopez po ay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bakit po natin yun ang pag-uusapan? Kasi po, ang Kongreso, simula nang natayo ang Quad Committee at ang Committee on Good Government and Public Accountability, parati na po nagagamit ang contempt powers. Ang Quad po ay nakaka-12 contempt powers na, samantalang ang Good Government and Public Accountability ay nakaka-5. Lahat ho yan, sa usapin ng Quad at sa usapin ng good government ay tungkol sa mga Duterte. Kitang-kita naman po na persecution ang ginagawa. Pero himayin po natin, may karapatan po ang Kongreso, House of Representatives or Senate, para gamitin ang contempt powers nila. Yung pong contempt powers ay naaayon sa ating saligang batas dahil gusto ng Kongreso na makuha nila ang katotohanan. Ang contempt powers po ay nanggagaling sa kanilang implementing rules and regulation sa saligang batas, at yung IRR nila, yung implementing rules and regulations nila, ay kailangan published. So pag hindi ho published, may problema tayo. Pag paiba-iba yung amendments, kailangan rin po yung i-publish, no? So nakita natin nangyari 12 Quad Committee meetings, 12 contempt citations. Sa tinatawag pong good government, nakaka-7 na hearing, 5 ang contempt citation. At nakikita po natin iba't ibang dahilan. Meron yung refusal na tanggapin ang summons na walang valid reason. Meron po yung refusal na mag-take ng oath, no? Lalong-lalo na kung kayo'y kinumbida as witness. Meron po yung refusal to answer a relevant question. Pero yung pong refusal, nababalutan po yan ng right ng isang individual not to use certain things to put that individual into question. Karapatan ng isang tao. Meron rin pong contempt kung ayaw mag-submit ng mga documents na sinabina ng Kongreso. Meron po ngayon lumalabas yung disrespect, no? Towards a committee member or misbehavior during proceedings. At yung pong kalalaumbaga, yung pang-anim, yung undue interference. Ano ba yung undue interference, no? Sa proceedings, malaki pong lahawak ng undue interference Kay Attorney Lopez, sinight siya for undue interference kasi doon sa kabuuang testimonya niya ay parang hindi nakikisama. Kung titingnan po natin, si Attorney Lopez ay kinumbida bilang guest. Hindi po naka-attend dahil nagkaroon siya ng problema dahil ang kanyang member of the family ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Amerika. Yan po ay lahat pinaalam kay Chairman Chua. Okay? So nung umapir siya, siguro naman nakita natin lahat kung paano siya sumagot, kung paano niya ine-explain ang lahat. Saan po nagsimula? Nagsimula ang pagkaasar ng mga congressman doon sa prinisenta nilang sulat. Yung sulat po, ang date po noon 21 August 2024. Hindi po yun sulat sa committee nila. Yun ho ang sinusuppress ng Kongreso. Yun ay sulat sa Committee on Appropriations na sinasabi, hindi pa naman tapos ang aming audit proceedings kahit may notice of disallowance kami, patapusin muna natin bago natin isubmit yung mga bagay-bagay tungkol sa confidential fund. Uulitin po natin, no? Ang dami nagsasabi. Confidential nga ho Ano ho ba ang confidential? Di ba ang confidential, pag sumulat ka ng isang liham at sinabi mong confidential, walang pwedeng magbukas nun. Ang pwedeng magbukas lang nun, yung sinulatan. Hindi mo pwedeng gamitin kasi privacy yun. Confidential fund, may nature po yan under the Joint Circular 2015-1 ng COA, DBM, GOCC, DND. Marami pong ahensya ang magkasama dyan. At doon sa joint circular na yung pinag-usapan, ano ba ang difference ng confidential, civilian,
At ano ang difference ng intelligence? Uniform. So, kung titingnan nyo, ang genesis ng confidential fund, galing po yan sa contingency. Nagkaroon lamang po ng confidential noong 2015, nung inisyo yung joint circular. So, makikita po natin, kailangan nating halukayin ano ba talaga ang kasaysayan at bakit nagkaroon ng contingency fund. Titingnan po natin saan ba ginagamit ang contingency fund. Kalimitan po yan, contingency and intelligence fund are being used for the enemies of the state. Ay paano naman pong ilalagay natin ang alias po ay talagang ginagamit sa confidential ng intelligence fund. Ang pagpirma na X, check o markings, ika nga, ay ginagamit kasi confidential and intelligence fund. Ang nakakaalam lamang po kay Mary Grace Piatos ay yung agent na nag-handle niyang kasong yan. So, nakakatawa naman po at ang Kongreso ay humingi pa ng certificate sa Philippine Statistical Authority kung may taong ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Babalik ko tayo dun sa dati, no? Confidential nga eh. Paano malalaman ng PSA? At ang nagbibigay ng basbas sa paggamit ng confidential and intelligence fund, nanggagaling po yan sa baba, sa ahensya, ay ang National Intelligence Board ng National Security Council. Sino po ang chairman ng National Security Council? Ang presidente. Lahat po yan ay may plano na binibigay. Hindi ko na lang ho alam kung yan ba'y nakita, na-review. Kasi, babalkan po natin, nung humingi ang Vice Presidente, ginawa siyang chairman ng NTF-ELCAC. Okay? Between the President and the Vice President ang usapan. Kasi ang Presidente ho ang nag-authorize at nag-approve ng release ng confidential fund para sa Vice President. Bakit ho nasasakripisyo at pinipersecute ang Vice President? At bakit rin ho ang Pangulo ay hindi nagsasabi, bakit mo binigyan? Para saan? Siyempre, sasabihin niya, because of national security considerations, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Pero nawawala ho yan dun sa kwento. At babalik ho tayo dito sa nangyari kay Attorney Lopez. Wala na ho sanang issue kung sinunod ni Chairman Chua ang procedure. Nag-decide sila na cite sa in contempt ng November 20 at sinabi, nung araw na yon na sinite siya in contempt, you can file a motion for reconsideration. Nung araw rin ho noon, nag-file siya ng motion of reconsideration sa komitiya. Hindi ho dinesisyonan ng komitiya. Ano nangyari? Noong November 22, a Friday, alam naman po natin, wala namang sessions ang Kongreso. Ang Kongreso, Monday to Wednesday, pag sinabing session days. Nung Biyernes ho, naglabas kaagad sila ng order. Order to transfer her to the Women's Correctional. Si Attorney Lopez po ba ay akusado? Ano hong kaso? Ang sagot po doon, hindi. Si Attorney Lopez ho ba ay convicted? Anong sagot doon? Hindi. Kasi ang conviction, korte lamang ho ang magbibigay. Ang akusado, piskalya ho. So dadaan yun sa legal process, hindi sa House of Representatives. Pero ginawa nila yon at binigay nila, i-render ng 1 a.m. ng umaga. Buti pa ho yung mga kriminal, respeto ang karapatan nila. Hindi transfer man ng madaling araw. Ito ho, abogada. Chief of Staff ng Vice President. Wala ba hong mali doon? Hindi ba nag-overreach ang House of Representatives sa ginagawa nila? Tingnan po ninyo ngayon, tahimik. Walang quad at walang good government. So, ang tatanungin po natin uli, sumobra ba? Inabuso ba? Bakit may suppression noong sulat ng 21 August? Na nung prinisent, hindi ko na sasabihin kung sinong congressman, nung prinisent sa Committee on Good Government, pinalabas na yun ay sulat sa good government. Hindi po. Yun ay sulat sa Appropriations Committee at doon sinasabi lang nila ng Office of the Vice President, oo, may notice of disallowance, pero under sa Auditing Code ng Pilipinas, binibigyan po sila ng 60 months to process
Pag may notice of disallowance, ang ibig sabihin lang po nun, walang plano ang paggastos o kulang ng resibo, ng dokumento para ma-justify yung paggastos. So, wag po tayong maniwala sa pambubudol na ginagawa. Wag rin po tayong maniwala sa kaguluhan na sinasabi. At makikita po nyo, ang COA naglabas ng ruling, dated June 2024. Ba't ho sinupress rin yun? Bakit patuloy na sinusupress yung document? Dahil ang naratiba nila, nagnakaw si Vice Presidente ng 125 million in 11 days. Alam po nyo, pag nagtanong kayo sa intelligence community, yung 125 for 11 days, mabagal ho yun. Kasi kunyari, may blood money ka, may isang OFW na mapapatayin sa ibang bansa. Sino ho ang nagbibigay ng pangtubos sa buhay? Yung blood money. Ang gobyerno ho. Saan kinukuha? Hindi ho ba? Sa Confidential and Intelligence Fund. So, ang 50 million ho ay napakadali nilang gastusin. Lalo na kung may operation sa anti-terrorism, may operation sa mga left of center, yung mga CPP, NPA, NDF. Lahat ho yan ay parte. Sino ba ang declared enemies of the state? Yun ho ang mahalagang mapuntuhan natin dito sa pag-uusap. Naging pawn na lang man po si Attorney Lopez dito sa awayan dahil gusto nilang ipinta yun na naratibo na hindi kinuha ng Vice Presidente yung pera, nawawala ng 11 days, kung sino-sinong pangalan at kung sino-sinong signature ang lumalabas. Babalik po tayo uli. Wala po ang Kongreso, wala po ang Senado sa pag-uusap nung binigyan ng Presidente, si Vice Presidente, ng confidential fund. Yun po ay galing sa plano na sinabmit sa Presidente. Kailangan po nating tingnan yon kasi hindi naman po between the two highest officials of the land at that time before she resigned, marami po silang napapag-usapan on the issue of national security, on the issue of peace and order, on the issue of safety. Kaya po, pag titingnan po natin uli, naabuso ba ang contempt powers? May contempt powers ang Kongreso. Pero kung abogado nagagawa nila ng ganyan, ano pa ho yung ordinaryong citizen na pupunta sa Kongreso, nadudulog sa Kongreso, hihingi ng tulong, pagkatapos pag hindi nila nagustuhan ng pagnanalita, kung hindi nila nagustuhan ng actuation, ay isa-cite ka sa contempt. Maling-mali rin po siguro yung ginawa ng isang kongresista na natuwa siya dahil na-cite in contempt siya Attorney Lopez. Nagsasayaw ho siya doon sa stage during the break. Talaga po bang wala ng respeto ang mga kongresista sa karapatan ng bawat tao? Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. Maraming salamat po.